Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Pentacles. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung kung ano yung kaya mo, pinipigay mo. Lalo na dun sa mga taong mahal mo, kung ano yung meron ka, itinutulong mo. At binabalanse mo yung mga nangyayari at dumadating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, unti-unti ka nang naghihil do sa mga nangyari sa buhay mo. Some of you, may gusto kang puntahan or gusto mong lumipat ng lugar or ng tirahan. Pinag-iisipan mo mabuti yung mga plano mo para sa kinabukasan mo at marami ka pang gustong maabot na pangarap. Nagiging stable yung pasok ng karir mo or ng financial mo. Meron kang pinagkakabisihan dito na passion mo at masaya ka dun sa ginagawa mo. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, binibigyan mo yun ng attention at ginagawa mo lahat ng mga kaya mo para maabot yung mga goal mo. Hindi ka basta-basta sumusuko dahil masaya ka dun sa kung ano yung meron dun sa mga dumarating sa buhay mo. May mga bagay lang na nagbibigay sa'yo ng stress or nagpapalungkot sa'yo. Especially kapag mag-isa ka dun mo naiisip lahat. Unti-unti magkakaroon ng transformation, yung mga dumarating sa buhay mo, at kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, unti-unti magkakaroon doon ng pagbabago. Mga situation na you feel stuck dahil hindi mo alam kung paano mo ibibigay kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon or may mga kailangan kang pagdesisyonan. Clarify natin ng Six of Swords. Strength and Three of Pentacles. Unti-unti ka nang nagiging matatag at matapang dun sa mga dumarating sa buhay mo. At unti-unti mo na rin naiaayos at nagiging okay ka dun sa mga nangyari sa nakaraan. Ngayon na isi-settle mo na kung ano yung mga bagay na dumarating sa buhay mo. Clarify natin King of Pentacles. Ten of Pentacles and Queen of Cups. Meron ditong darating na magpapasaya sa'yo. Andun yung prosperity and abundance or nagkakaroon ng stability sa financial at relationship. Clarify natin King of Wands. Eight of Wands and the Lovers. May bagong opportunity na darating. Some of you, nakikita ko na nagkakaroon ng magandang connection sa isa't isa at maganda yung nagiging pakikitungo at yung pagsasama, nagkakaroon dito ng magandang ugnayan at pagkakaunawaan. Clarify natin ng Death. Four of Wands and Knight of Swords. May darating na communication. Some of you, clarity dun sa mga nangyari. Or magiging maganda yung pag-uusap around sa family. Some of you, nakikita ko na may darating na malaking pagbabago dito dun sa relationship. Either dun sa pamilya mo
or may darating na celebration or magkakaroon ng engagement. Clarify natin Two of Wands, Ten of Cups, and Eight of Wands. Alam mo na ngayon kung ano yung dapat mong gawin at ibigay dun sa mga mahal mo sa buhay. Kasi doon ka humuhugot ng lakas ng loob mo. Doon sa mga taong nagmamahal sa'yo. Clarify natin ang Knight of Wands, the Empress, and Three of Swords. Ngayon mo nakita ko ano yung kahalagan mo. Or may tao na nakasakit sa'yo na sobra-sobra. Ngayon mo nakita na hindi mo deserve kung ano yung ginawa ng tao na yon. At ngayon nare-realize mo na mahalaga pala na mahalin yung sarili. At ibigay kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Nine of Swords, Justice, and the Moon. May mga sitwasyon na nagbibigay sa'yo ng stress kasi may mga bagay lang na kailangan mong pag-isipan at ibigay yung tamang desisyon doon. And kailangan mong ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka basta-basta mapagod or sumuko doon sa mga pinagdadaanan mo. Especially kung may mga tao na against doon sa mga ginagawa mo at nagbibigay sa'yo yun ng kalungkutan. Mas maganda na isipin mo kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon at para sa sarili mo. Kung sino yung nagmamahal sa'yo, doon ka mag-focus. Ang mahalaga na ibibigay mo kung ano yung pangangailangan mo sa kanila at sa sarili mo. Clarify natin ang The Hangman, Page of Wands, and King of Cups. Meron ditong magandang balita na darating. Itong tao na to, andun pa rin yung pagmamahal niya, pero hindi niya alam kung paano siya mag-uumpisa. Kasi may mga bagay na pumipigil sa kanya, kaya hindi niya magawa kung anong kailangan doon sa isang sitwasyon. Some of you, may mga bagay lang na pumipigil sa'yo, kaya hindi mo masimulan kung ano yung gusto mo. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung pinipili mo na path, ikaw yung makapag-decide yan. Basta gawin mo lang palagi kung ano yung magpapasaya para sa'yo at ibigay kung ano yung best mo dun. Kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, gawin mo kung ano yung tama dun para hindi ka magsisi sa huli. At pag-isipan mo kung ano yung mga desisyon na gagawin mo. Para pagdating sa uli, hindi mo pagsisihan kung ano yung mga ginawa mo dun. Basta magdasal ka lang palagi at ihiling mo sa Diyos Ama na gabayan ka sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.